Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit na kasi mahangot ka? Si Tito Julian kasi, feeling ko ako yung sinasabi niyang sulsul na kaibigan. Hindi naman kita sinusulsulan eh. Pinapayuhan lang naman kita kay Oscar kasi mas malakas ang instinct ko pagdating sa mga tao kaysa sa'yo. Alam ko naman yon, Bebs. Huwag mo na lang pansinin si Papa. Ay, ako nga nainis kay Papa. Ang hilig niya kasing magdesisyon patungkol sa akin eh. Tingnan mo kanina, nagdesisyon na naman. Ayokong makausap o makita man lang si Oscar, pero wala naman akong choice. Kasi pinapunta na siya ni Papa. Oo nga eh. Alam mo, may mga ganyang tatay talaga. Dapat ngayon pa lang pinagsasabihan mo na yung si Tito na huwag makialam sa desisyon mo. Baka magulat ka, kinokontrol ka na niya. Sa puntong kahit kaunting bagay, nagdedesisyon na siya para sa'yo. Huy, payo lang ha. Hindi porkit magulang, kailangan nagiging pakialamero na rin. Hayaan mo na. Gets ko naman si Papa eh. Gusto lang niya ang ikabubuti ko. Kasi siya lang ang nagpalaki sa akin. Magmula nang mamatay si Mama, di ba? Medyo hindi ko lang talaga nagustuhan yung pagiging paladesisyon niya ngayon. Naku, kung nagawa ngayon ni Tito, magagawa niya ulit sa susunod. Mukhang bet na bet niya pa naman si Oscar. Ay nako, baka siya pang maging sulsul sa'yo niyan o kaya kay Oscar. Huwag mo naman pag-isipan ng ganyan si Papa, Elaine. Di naman, biro lang. Pero yun nga, payo lang. Pagsabihan mo si Tito na huwag makialam masyado sa relasyon ninyo ni Oscar. Kahit gusto niya si Oscar para sa'yo, dapat ikaw pa rin ang magdedesisyon kung gusto mong kausapin si Oscar o hindi. Oo naman, Elaine. Pero mabalik tayo kay Oscar. Patawarin ko na lang siya. Baka kasi nagsasabi siya ng totoo eh. Ay, panghawakan ko na lang ang salita niya. Sige, bahala ka. Patawarin mo pero maging mapagmatsyag ka pa rin sa kanya, Bebs ha? Kung pwede nga lang huwag ka nang makipagbati kay Oscar. Kaso yun nga, mahal mo kaya rumurupok. Tanda ko naman ang sinabi mo, Elaine. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mauto ako ni Oscar. Aba dapat lang, sayang din ang ganda mo kung utu-utu ka, di ba? Kaya BFF kita kasi binobola mo ko lagi. Ay basta, tandaan mo na lang yung mga sinabi ko. Saka hindi ito panunulsol ha. Nagpapayo lang ako. Normal sa mga tao ang magkwento ng mga bagay-bagay sa kaibigan. Madalas ay nanghihingi tayo ng mga payo galing sa kanila, lalo na kung hindi natin alam ang ating gagawin. Pero paano kaya kung iba pala ang layunin ng itinuturing natin na kaibigan? Paano kung hindi na pala simpleng payo ang gusto nilang sabihin? Na sa halip na makatulong ay lalo pang nakakadagdag sa problema. Ano kaya ang maaaring maging parusa sa isang sulsulera na kaibigan? Earth to Liza. Hoy! Gumising ka nga! Kanina ka pa tulala, te. Anyari sa'yo? Magmula nung nagkita tayo, lagi kang natutulala. Alam ko na yung mga ganyang emosyon mo, te. Ano, nag-away na naman ba kayo ni Oscar? Ay, sa totoo lang, ang bigat ng loob ko ngayon. Ang sama ng loob ko kay Oscar at kay Papa. Ewan ko ba? Parang pinagkakampihan nila akong dalawa eh. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Nakakainis. Oh, ano yung kay Oscar? May ginawa ba sa'yo? Sabi ko naman kasi sa'yo nung una pa lang, walang maidudulot na mabuti ang lalaking yun. Sasaktan at papaiyakin ka lang niya. Pero ikaw, hindi ka nakikinig sa akin. Lagi mo pang nirarason sa akin na iba-iba ang mga lalaki. O pues, ngayon, tatanungin kita, iba-iba ba talaga? Hindi naman, di ba? Pinaiyak ka nga Saka si Tito, malamang kay Oscar yan kakampi. Lalaki rin Ganito kasi ang nangyari. Nag-away kasi kami ni Oscar. Nakita ko kasi siyang may kausap sa telepono kahapon. As in, sobrang taga nila mag-usap. Naiinis naman ako kasi hindi sa akin binabanggit kung sino ang kausap niya.
Tapos nung tinanong ko, sabi niya sa akin, wala lang daw. Hindi ako naniwala, babes. Kasi alam ko may something doon sa tawag na yun. At gusto kong malaman, kaso ayaw naman sa akin sabihin. Si Papa naman, pinagtatanggol pa si Oscar. Pagkatiwalaan ko na lang daw si Oscar. Madali naman sanang gawin yon, kaso napapaisip pa rin ako kung sino ang katawagan niya. Nagigets mo ba ako, babes? Nakakapagtaka lang kasi. Wala ba siyang balak sabihin sa akin kung sino ang katawagan niya? Tinatanong pa ba yan? May malamang wala. Kasi kung may balak talaga siyang sabihin sa'yo kung sino yung kausap niya, edi sana nung unang tanong mo pa lang sinabi niya na agad. Ay, ayaw naman kitang pag-isipin palalo pero may kilala kasi akong ganyan din ang sitwasyon. Kesyo wala lang daw pero babae na pala ng boyfriend niya. Ay, naku, mga galawan nga naman ng mga lalaki. Pare-pareho lang yan sila. Masasaktan ka lang kakaasa na sasabihin sa'yo ni Oscar kung sino yung babae. Ano kaya ang pwede kong gawin, babes? Gusto ko talagang malaman kung sinong babaeng yun eh. Alam mo naman na may trabaho pa tayo bukas. Baka maapektuhan pa nito ang performance ko sa trabaho. Gusto mo ng payo ko? Pwede sige, bibigyan kita. Alam mo kasi Liza, ang pinakamagandang solusyon lang dyan sa problema mo, iparamdam mo kay Oscar na galit ka. Tapos kapag tinanong ka niya kung anong problema, di sabihin mo yung tungkol doon. Saka kay Tito Julian, kung pwede lang, iparamdam mo rin naman na naiinis ka sa kanya kasi imagine, anak ka niya pero kinakampihan niya pa si Oscar. Dapat nga magalit pa siya kay Oscar kasi sinasaktan ka ng lalaking yun. Huwag ka rin basta-basta magpapapaniwala sa mga sinasabi ni Oscar, ha? Maging observant ka, para naman hindi ka nauuto agad. Hindi kaya sobrang babaw naman ang dahilan ko para magalit ako sa kanila? Lalo na kay Papa. Well, hindi naman kita pinipilit na i-consider ang payo ko sa'yo, Bebs. Pero isipin mo na lang kung anong magiging epekto ng nangyayari sa inyong dalawa ni Oscar ngayon. Baka makaapekto yan sa trabaho mo. Bahala ka. Paano naman kung tanungin ko nga si Oscar patungkol doon tapos sabihin niyang hindi yun tungkol sa babae? Paano kung nagsabi siya ng totoo sa akin? Di bahala ka na kung papatawarin mo o hindi. Desisyon mo naman yan Relasyon mo naman yan. Pero ako na ang magsasabi sa'yo ha. Yang mga katulad ni Oscar, bihasa na yan sa pagpapaikot ng mga babae. Di ba nabanggit mo sa akin dati na may naging ex yan na umabot ng 4 na taon? Akalain mo, ganun na sila katagal pero iniwan pa rin siya ng babae? Kasi nga, babaero talaga yang si Oscar. Kitang-kita naman sa itsura niya, te. Ayoko lang naman na mapahamak at masaktan ka. Huwag mong ipakita sa kanya na hulog ka. Kasi Bebs, panigurado lolokohin ka lang yan. Sinasabi ko sa'yo, nako. Pero still, desisyon mo pa rin ang masusunod. Basta ako, pinapayuhan lang kita bilang kaibigan mo. Hindi naman ganyan ang pagkakilala ko kay Oscar. Tsaka, sabi ni Oscar sa akin, kaya raw sila naghiwalay ng ex-girlfriend niya kasi nanlalaki yung babae. Hindi siya. Sabi mo Ako, nagsasabi lang ha. Gusto ko lang naman kasi ang ikabubuti mo. Pero kung ako sa'yo, hindi ako agad-agad magpapauto sa jowa ko. Ano naman kung jowa ko yan siya? Hindi ibig sabihin na utu-utu na ako at mabilis magpatawad, no? Dapat ganyan ka rin. Saka isipin mo, nagagawa niyang kumausap ng iba sa call nang hindi sinasabi sa'yo? Isa rin si Tito Hindi ka man lang kampihan. Ay nako, tingnan mo sarili mo ngayon. Napapatulala ka na lang. Ewan ko nga rin kay Papa kung bakit kinampihan niya pa si Oscar. Nung tinanong ko kasi siya patungkol dun sa kausap ni Oscar sa telepono, sabi niya sa akin, hintayin ko na lang daw na si Oscar mismo magsabi sa akin ng totoo. Pagkatiwalaan ko na lang din daw si Oscar kasi parte raw yun ang relasyon. Ay, magkape na lang kaya tayo, Bebs. Para naman mawala ang stress ko. Day off pa naman natin tapos stress pa ako. What if may alam talaga si Tito sa tawag na yon at hindi lang din sinasabi sa'yo? Mas maganda kung tatanungin mo si Tito. Pilitin mo na sabihin sa'yo yung totoo. Kung hindi sinabi sa'yo, doon na siya kay Oscar. Ay, ewan, magkape na lang talaga tayo. Tinawag na lang ni Elaine ang waiter na agad din namang lumapit sa pwesto nila. Hindi nakaimik si Liza sa sinabi ng kaibigan.
Napaisip siya sa payo ng kaibigan niya. Pinag-usapan na lang nila ang ibang bagay at nang matapos silang magkape ay umuwi na rin sila sa kani-kanilang mga bahay. Pag-uwi ni Liza sa kanyang bahay, nakita niya si Oscar na malawak ang ngiti na nakatingin sa kanya. Mahal, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay ni Tito. May sorpresa ako sa'yo. Feel ko magugustuhan mo to. Oscar, pwede bang wag mo muna akong kausapin? Masama kasing pakiramdam ko eh. Bukas na lang siguro tayo mag-usap. Teka mahal, may problema ba? Bakit parang galit ka sa akin? Maayos naman tayo kanina bago ka makipagkita kay Elaine. Ay, mahal, pansinin mo naman ako. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Nagtataka ako kung bakit ganyan ang trato mo sa akin ngayon. Tanungin mo kaya ang sarili mo. Para naman alam mo rin kung bakit ako nagkakaganito. Tabi na, papasok na ako sa kwarto ko. Oh, ano nangyayari rito? Bakit sumisigaw ang dalaga ko? Anak, ayos ka lang ba? May problema ba? Bakit ba kayo nag-aaway na dalawa? Hindi maganda sa isang relasyon na nagsisigawan. Pwede nyo naman kausapin ng isa't isa ng kalmado lang eh. Pa, pwede po bang sabihan niyo tong kakampi niyo na umalis sa harapan ko? Magpapahinga ho kasi ako tapos hindi makaintindi. Sinong hindi mapapasigaw doon? Ang kulit kasi eh. Anak, bakit naman ganyan ang pananalita mo? Ayos ka lang ba? May problema ba? Wala ho. Magpapahinga nga ho ako. Bakit ho ba ang kulit ninyo? Ikaw din, Oscar. Pwede ba? Ayaw kong kausapin ka ngayon. Umalis ka na nga rito. Pa, sabihan niyo na po si Oscar. Gusto ko na magpahinga. Mahal, dahil ba ito sa katawagan ko kanina? Sige na, sasabihin ko na. Flower shop yun, mahal. Nagpa-arrange kasi ako ng bulaklak para sa'yo. Alam mo kasi, na-promote ako sa trabaho. Di naman pwedeng hindi ko i-celebrate yun, di ba? Kaya yun, naisip ko na mag-date tayo. Yayayain kita mag-date ngayon. Saka, alam din ni Tito yung tungkol dun eh. Maniwala ka sa akin. Di naman ako gagawa ng bagay na ikakagalit mo eh. Wala akong panahon para sa kasinungalingan mo, Oscar. Tsaka ginawa mo pa nga lang eh. Nagalit na ako kasi hindi mo sa akin sinabi kung sinong katawagan mo tapos ngayon, ang lakas mo pa makapagsinungaling. Anak, nagsasabi ng totoo si Oscar. Teka nga, kukunin ko yung bulaklak sa kusina. Oh, eto anak oh. Oscar, ibigay mo nga ito kay Lisa. Mukhang nagtatampo ang dalaga ko. Pa, hindi ho ako nagtatampo. Naiinis ako. Bakit po ba kasi kailangan niyo pang ilihim sa akin? Hindi ba pwedeng sabihin niyo na lang? Tsaka anong magagawa ng bulaklak na yan sa inis ko? Mahal naman, ito oh. Pina-arrange ko to para sa'yo eh. Hindi naman ako gumagawa ng kung ano-ano. Kung sinabi ko kasi sa'yo yung totoo nung nagtanong ka, edi hindi na yung surprise. Saka, ako rin na nakiusap kay Tito na wag sabihin muna sa'yo. Talaga? Baka sinasabi mo lang yan para mapaniwala ako. Alam mo namang ayoko sa sinungaling, Oscar. Alam mong walang patutunguhan itong pag-uusap natin. Umalis ka na nga, Oscar, pwede. Pa, paalisin niyo na ho yan, please lang. Ayoko ho siyang makausap ngayong gabi. Nakakainis. Saan ba nang galing yung pinagsasasabi mo? Totoong sinasabi ko, Lisa. Hindi nga ako nagsisinungaling sa'yo. Ay, siguro napagsabihan ka na naman ni Elaine kaya ganyan ang sinasabi mo ngayon. Nagkaganyan ka lang magmula nung pumunta ka sa kanya eh. Nagkwento ka na naman siguro at kung ano-ano na naman ang sinasabi niyang masama patungkol sa akin. Sa relasyon natin. Dapat kasi mahal ang problema natin sa ating dalawa lang. Huwag ka nang humingi ng kahit na anong opinyon sa iba. Tignan mo ngayon. Mukhang pumasok na sa utak mo ang pinagsasabi ng kaibigan mong yon. Pakiramdam ko nga may galit yun sa akin kaya yun. Kung ano-anong pinagsasasabi tuwing nagpapapayo ka. Sulsulera masyado. Walang sinabing masama ang kaibigan ko, Oscar. Sa totoo nga niyan, pinayuhan niya pa ako. Mabuti na nga lang at binigyan niya ako ng ideya kung anong gagawin ko kasi sa totoo lang, Oscar, sinong hindi maghihinala sa ginawa mo? Pwede mo naman sana sa akin sinabi na, mahal, malalaman mo mamaya, sorpresa. Mga ganyan, pero wala ka sinabi eh. Ikaw din, Papa. Mas kampi ka pa kay Oscar eh. Anak, ayusin mo nga yung pananalita mo. Papa mo pa rin ako ha. Hindi ko na talaga nagugustuhan ang tabil ng bunganga mo. Umayos ka ha? Sorry po, Papa. Pero yun na nga ho. Ayoko naman pong mas kinakampihan ninyo si Oscar. Anak niyo pa rin ho ako.
Dapat sa akin kayo mas kakampi. Dapat nga hindi ka ho nakikisabay sa paglilihim ni Oscar eh. Tsaka, Oscar, ano naman kung humingi ako ng payo sa kaibigan ko? Kaibigan ko yun, Oscar. Mas naiintindihan niya pa nga ako kaysa sa'yo. Bakit ka kasi nagpadala kay Elaine? Alam ba ng kaibigan mong yan kung ano nangyayari sa relasyon natin? Mahal, hindi naman sa pinapakialaman kita ha. Pero sana naman, matuto kang huwag ipagsabi sa kaibigan mo kung anong problema natin. Problema natin yun eh. Saka, paano naman kita maiintindihan? Hindi mo naman sa akin sinasabi kung anong problema. Mas nauuna mo pang sabihin kay Elaine eh. Alam ko yun. Pero minsan, sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko na napipigilan. Tsaka wag mo nga idamay si Elaine sa usapan natin. Bahala ka nga sa buhay mo. Mag-date ka mag-isa mo. O kaya kayo ni Papa. Total, magkakampi naman kayo. Lisa, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi kami nagkakampihan ni Oscar. Alam mo, mag-usap kayong dalawa ng masinsinan. Huwag kayong magpadala sa emosyon nyo. Lalo ka na anak. Sorry po, Papa. Pero ayoko ho talagang makausap ngayon si Oscar. Inis na tinalikuran ni Liza si Oscar. May parte sa utak niya na nakukonsensya siya sa ginawa niya, pero parang sirang plaka rin sa utak niya ang mga payo ni Elaine. Sa kabilang banda, nagkatinginan na lamang sina Julian at Oscar sa inasal ni Liza. Kinabukasan, muling nagkita sa trabaho sina Elaine at Liza. Pagkaupo pa lang ni Liza sa kanyang upuan sa loob ng opisina nito, ay kinumusta niya agad ang kaibigan. Oh, kumusta? Nagpaliwanag na ba ang boyfriend mo tungkol sa hinihimutok mo kahapon? Oo. Kaso nag-away pa kami kagabi. Nasagot ko pa nga si Papa eh. Sinabi ko kay Papa na kinakampihan niya si Oscar. Pero ayos na kami ngayong umaga. Nagsorry ako eh. Oh, bakit ka nagsorry? Hay nako, useless lang yung pagsagot-sagot mo sa kanya. Nakonsensya kasi ako. Tsaka ayaw kong nag-aaway kami ni Papa dahil lang sa maliit na bagay. Kami naman ni Oscar, hindi pa kami bati, pero siya ang naghatid sa akin dito. Pinilit ako ni Papa eh. Pero may parte sa akin na naniniwala na nagsasabi siya ng totoo. Na hindi naman ibang babae ang kausap niya sa tawag, kundi isang florista. Isusurpresa niya kasi ako. Alam din pala ni Papa. Nilihim nila sa akin pero at least hindi tungkol sa babae, di ba? Ah, ganun pala. Pero ang weird naman na sa tawag kinausap ng boyfriend mo yung florista. Hindi ba pwedeng bumisita na lang siya sa flower shop? Kung ako ang girlfriend ni Oscar, hindi ako agad maniniwala sa mga ganyang dahilan niya. O tapos, ano nang sumunod na nangyari? Ayun, medyo nainis ata sa'yo kasi pinapayuhan mo ko. Ha? Ay malamang naman, te. Kaibigan mo ko kaya dapat lang na makinig ka sa akin o kaya i-consider yung mga pinagsasasabi ko. Mas matagal na tayo magkasama kaysa sa kanya. Ang akin lang naman, gusto ko lang na mapabuti ka. Ay naku! Siguro may galit yung boyfriend mo sa akin. Alam mo, kung ako sa'yo, matagal ko na siyang hiniwalayan. Hindi naman kayo bagay eh. Bakit ba kasi baliw na baliw ka sa kanya? Mabait naman si Oscar sa akin, Bebs. Tsaka tanggap na tanggap siya ni Papa, oh. Halatangan tanggap ni Tito. Kampi si Tito sa kanya eh. Nautulang niyan si Tito Julian. Saka, alam mo, baka nga may tinatago pa yan si Oscar at si Tito sa'yo. Oo, tatay mo si Tito Julian. Pero kasi, di ba, nagawa ngang maglihim sa'yo. Hindi mo ba naisip na baka may iba pang nililihim sa'yo? Ano ka ba naman? Hindi naman ganyan si Papa. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay kaya sure akong hindi siya gagawa ng bagay na ikagagalit ko, no? Nagawa niya na nga. Basta, yun na yun. Pero, mabalik tayo. Tayong kaibigan lang to ha. Huwag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo riyan kay Oscar. Unang boyfriend mo pa lang yan. Marami pa riyang iba. Saka kay Tito Julian, hindi naman sa ginugulo ko ang utak mo ha. Pero te, magtaka ka na kasi sobrang close na niya ni Tito at Oscar. Baka may nililihim na yan sa'yo. Sige ka, ikaw din. Alam ko naman yan. May tiwala ako sa kanilang dalawa. Beb, salamat ha. Ikaw ang nalalapitan ko sa tuwing may problema ako. Siguro kung wala akong ibang malapitan, baka dedo na ako. Biro lang. Oo na, pero desisyon mo na yan kung i-consider mo yung payo ko ha. Alam mo na, hindi naman masama kung i-consider mo. Concerned lang naman ako. Ibinaling na lang nila ang kanilang atensyon sa pagtatrabaho.
Patingin-tingin si Elaine kay Liza sa tuwing naririnig niyang pinupuri ng boss nila si Liza. Naiinggit siya rito dahil mas napapansin ito ng boss kaysa sa kanya, pero mas pinipili na lang ni Elaine na isawalang bahala ang inggit na yon. Nang mag-break time, lumapit si Elaine kay Liza, saka tiningnan ang gawa nitong letters para sa meeting mamaya. Mukhang napuri ka na naman ni Bossing ah. Ang galing mo naman talaga sa mga ganitong bagay, ano? Hindi naman masyado. Maliit na bagay lang yon. Sa totoo nga niyan stress na ako ng sobra. Ay, kanina kasi, nung pinalabas ako ni Bossing para mag-usap, may binigay siyang task sa akin. At alam mo ba kung ano yon, te? Isang proposal para sa international investor ng kumpanya. Ako, gagawa ng proposal na para sa international investor? Ay, parang gusto kong tanggihan ano sa tingin mong dapat kong gawin? Wala akong tiwala sa sarili ko na kaya kong gawin yun Ay oo, narinig ko nga na mapili raw yung investor na yun sa kumpanyang pag-iinvestan nun. Half Pinoy daw yun at half Chinese. Mataray din daw. Naku Bebs, dapat maganda ang proposal mo kasi pag ma-reject tayo dahil sa proposal mo, ay naku, lagot ka kay boss. Yun na nga inaalala ko. Payuhan mo naman ako. Pwede naman na hindi mo tanggapin. Paggawa mo na lang sa iba, ganun. Kasi ikaw na may sabi, feel mo na hindi mo kaya. Di, mas okay na wag mo nang tanggapin kasi kapag tinanggap mo at nagkamali ka, ikaw ang kawawa. Baka mawalan ka pa ng trabaho. Pero sayang naman. Kapag daw natanggap ang proposal ko, mapopromote ako Maniwala ka naman sa promote na yan. Alam mo naman na walang isang salita yung boss natin na yun. Marami nang napangakuan yun dito na katrabaho natin pero hindi naman napopromote, di ba? Magsasayang ka lang ng oras dyan. Mas mabuti na yun na wag mong tanggapin. At least, hindi ka matatanggal sa trabaho kung sakaling hindi matanggap yung proposal na yan. Di ko pa alam Medyo hesitant talaga ako. Ikaw, magdesisyon ka na. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na yan tatanggapin. Kasi nakasalalay na ang trabaho ko Lalo na't hindi naman pala sigurado na kaya talaga. At kung pilitin ka man ni Bossing na gawin, di ipaalala mo sa kanya ang karapatan mo bilang empleyado. Ganun lang yun, Bebs. Payo lang naman Hindi na nagsalita pa si Liza. Napaisip siya sa sinabi ng kanyang kaibigan pero sa huli ay tinanggap niya pa rin ang trabaho na binigay sa kanya ng kanilang boss. Hindi naman maipinta ang mukha ni Elaine nang malaman ang balita. Naiinis siya dahil hindi sinunod ng kaibigan ang payo niya. Pinilit niya na lang ulit na isawalang bahala ang bagay na yon. Nang matapos ang kanilang trabaho, inaya agad ni Liza si Elaine sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay ni Liza, sinalubong sila ni Julian. Mabutit nakauwi na rin kayo. Lisa anak, tumawag sa akin si Oscar. Hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya. Anak naman, hindi pa rin ba kayo nagkakabati ni Oscar? Di ba nagpaliwanag na siya sa'yo? Hindi ibang tao ang kausap niya sa telepono. Nagsasabi siya ng totoo. Ay nako tito, palusot lang yan ni Oscar. Hayaan na muna natin si Liza. Ayos nga yun hindi agad siya naniniwala sa mga sinasabi ni Oscar. Huwag ka mag-alala pa. Kakausapin ko naman si Oscar. Pero hindi na po muna ngayon. Tsaka kung florista ang kausap ni Oscar sa telepono, bakit hindi lang sa mismong flower shop siya pumunta? Bakit hindi ka sumama? Bakit walang picture bilang patunay? Ang dami posibilidad na nagsisinungaling si Oscar sa akin kaya ayoko muna siyang kausapin. Saan ba nanggagaling niya mga hinala mo? May basehan ka ba? Anak, hindi ba sabi ko sa'yo, tiwala ang pundasyon nyo sa relasyon ninyo. Tito, hindi naman kailangan ng basihan ng mga ganyan. Sa pagmumukha pa lang ni Oscar, halatang sinungaling na. Ewan ko nga kung bakit tinanggap niyo yung Oscar na yan bilang boyfriend ni Liza Hindi naman kagwapuhan, mukhang babaero pa. Saka, bakit po pala pinagtatanggol ninyo si Oscar? Si Liza ang anak niyo hindi si Oscar. Elaine, iha, kailangan pa rin naman ng basehan na nagsisinungaling talaga ang tao. Saka, alam kong si Lisa ang anak ko. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin yan. Saka ikaw naman, Lisa, kausapin mo na si Oscar. Hindi maganda na pinapatagal nyo pa yung away nyo. At kung may mga lamok na nanunulsul sa'yo na patagalin pa yung away mo, Lisa,
Huwag kang makinig sa kanila. Makakasira lang ang mga yan sa buhay mo. Tito naman, bakit naman ho kayo nakatingin sa akin? Hindi ko naman ho sinusulsulan si Liza. Kung nagpapayo naman ho ako, para rin yun sa kaibigan ko. Yeah, hindi naman ikaw ang sinasabi kong sulsul. Napatingin lang ako sa'yo para naman kung sakaling maisipan mong maging sulsul din dito kay Lisa. Magdalawang isip ka na kasi hindi talaga magandang gawain na yun. Alam ko naman ho yan, Tito. Ay, mabuti naman kung ganon. Ano, Lisa? Kakausapin mo na ba si Oscar? Pinapunta ko siya rito ngayon. Maya-maya siguradong nandito na rin siya. Papa naman, nagdesisyon na naman kayo eh. Sige na nga ho, kakausapin ko na po siya. Ay, mabuti yan. Naiintindihan ko naman na first boyfriend mo si Oscar kaya ganyan ka eh. Basta't huwag ka nalang magpadala sa sulsul ng iba para maging maayos ang buhay mo. Ayos ba? Opo, Papa. Ay, sige na ho. Punta na lang po kami ni Elaine sa kwarto ko para makapag-ayos na rin ho ako. Maiwan ko na ho kayo, Papa. Hindi maipinta ang mukha ni Elaine nang hilahin siya ni Liza papunta sa silid nito. Pakiramdam niya kasi ay siya talaga ang pinaparinggan ni Julian patungkol sa mga kaibigan na nanunulsol. Naiinis siya dahil maganda ang tingin ni Julian sa nobyo ni Liza, habang mukhang pangit naman ang tingin sa kanya ng ama ng kaibigan. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit na kasi mahangot ka? Si Tito Julian kasi. Feel ko ako yung sinasabi niyang sulsul na kaibigan. Hindi naman kita sinusulsulan eh. Pinapayuhan lang naman kita kay Oscar kasi mas malakas ang instinct ko pagdating sa mga tao kaysa sa'yo. Alam ko naman yon, Bebs. Huwag mo nalang pansinin si Papa. Ay, ako nga nainis kay Papa eh. Ang hilig niya kasing magdesisyon patungkol sa akin. Tingnan mo kanina, nagdesisyon na naman. Ayoko ngang makausap o makita mo lang si Oscar pero wala naman akong choice kasi pinapunta na siya ni Papa. Oo nga eh. Alam mo, may mga ganyang tatay talaga. Dapat ngayon pa lang pinagsasabihan mo na yang si Tito na huwag makialam sa desisyon mo. Baka magulat ka, kinokontrol ka na niya. Sa puntong kahit kaunting bagay, nagdedesisyon na siya para sa'yo. Payo lang ha, hindi porkit magulang, kailangan nagiging pakialamero na rin. Yaan mo na. Gets ko naman si Papa. Gusto niya lang ang ikabubuti ko. Kasi siya lang ang nagpalaki sa akin magmula nang mamatay si Mama, di ba? Medyo hindi ko lang talaga nagustuhan yung pagiging paladesisyon niya ngayon. Kung nagawa ngayon ni Tito, magagawa niya ulit sa susunod. Mukhang bet na bet pa naman niya si Oscar. Naku, baka siya pang maging sulsul sa'yo niyan o kaya kay Oscar. Huwag mo naman pag-isipan ng ganyan si Papa, Elaine. Hindi naman, biro lang. Pero yun nga, payo lang. Pagsabihan mo si Tito na huwag makialam masyado sa relasyon ninyo ni Oscar. Kahit gusto niya si Oscar para sa'yo, dapat ikaw pa rin ang magdedesisyon kung gusto mong kausapin si Oscar o hindi. Oo naman, Elaine. Pero mabait tayo kay Oscar. Patawarin ko na lang siya. Baka kasi nagsasabi siya ng totoo eh. Ay, panghawakan ko na lang ang salita niya. Sige, bahala ka. Patawarin mo pero maging mapagmatsyag ka pa rin sa kanya, Bebs ha. Kung pwede nga lang huwag ka nang makipagbati kay Oscar. Kaso yun nga, mahal mo kaya rurupok. Tanda ko naman ang mga sinabi mo, Elaine. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang mauto ako ni Oscar. Ay dapat lang. Sayang din ang ganda mo kung uto-uto ka, di ba? Kaya BFF kita kasi binabola mo ko lagi eh. Ay basta, tandaan mo na lang ang mga sinabi ko ha. Saka hindi ito pagsusulsol ha. Nagpapayo lang ako. Huwag mo na nga dibdibin ang sinabi ni Papa. Di naman ikaw yun eh. Hayaan mo na. Alam mo naman ang tatay ko, mapagbiro. Oo na. Mabuti na lang talaga at kilala ko rin si Tito Julian. Alam kong tanggap niya rin ako bilang kaibigan mo. Kahit medyo, alam mo na, paladesisyon siya para sa'yo. Ikaw may sabi nun ha. Sayang nga at masyado na siyang napaikot ni Oscar. Sigurado naman akong alam din ni Papa ang ginagawa niya. Lisa, labas na. Nandito na si Oscar. Mag-usap na kayong dalawa. Sige na anak. Opo pa, lalabas na lang po ako. O ano, Bebs? Maiwan na kita dito sa kwarto ko ha. Mag-uusap lang kami ni Oscar. Go na. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko ha. Kung kaya mo, paaminin mo, ganun. May tinatago yan sa'yo for sure. Huwag ka basta-basta magpapauto. Oo, Elaine. Balitaan na lang kita mamaya.
labas na ako ha. Manood ka na lang ng TV dito sa kwarto. Nandyan lang naman sa kama yung remote. Ikaw nang bahala. Naiwan mag-isa si Elaine sa silid ni Liza. Nilibang na lang niya ang kanyang sarili sa panonood ng TV. Nang makaramdam siya ng uhaw ay lumabas siya sa silid. Hinanap niya si Liza at Oscar. Nakita niya ang dalawa na nasa sala at masinsinang nag-uusap. Nagkatinginan pa nga silang dalawa ni Liza. Pinanlakihan niya ng mata ang kaibigan na para bang pinapaalala rito ang mga sinabi niya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kusina. Uminom na lang siya ng tubig at hinintay si Liza roon. Makaraan ng ilang sandali, pumasok si Liza sa kusina kasama si Julian. Kumusta ang pag-uusap niyo? Asa si Oscar? Umalis na. May trabaho pa kasi. Hinayaan ko na lang kasi trabaho naman ang dahilan ng pag-alis niya at hindi babae. Ang mahalaga ngayon, bati na kami. Ah, bati na kayo pero umalis pa rin? Hindi man lang naghapunan dito? May trabaho kasi, iha. Siyempre, uunahin ng bata ang trabaho niya. Lisa, anak, halika na. Ihanda na natin ang hapunan. Elaine, iha, anong oras ka uuwi? Grabe naman ho, tito. Pinapauwi niyo na po ba ako? Ay, hindi naman, iha. Tinatanong ko lang para alam ko. Huwag ho kayong mag-alala. Mamaya pa naman ho ako uuwi. Ah, Liza, mabalik tayo. Ah, tito, makikichismis muna ako kay Liza, ha? So, heto nga, sa pagkakaalam ko, hindi call center ang trabaho ni Oscar. Hindi ba mechanical engineer siya? Bakit gabi ko magtrabaho? Ay nako, baka naman kasi babae ang inaatupag tuwing gabi. Oo nga. Napaisip din ako kanina. Pagkatapos nga namin magkabate, patingin-tingin siya sa cellphone niya eh. Nung tinanong ko siya kung anong tinitingnan niya, ang sabi niya sa akin, trabaho raw. Naniwala na lang ako. Ang lambing kasi ng pagkakasabi niya, kaya pakiramdam ko naman nagsasabi siya ng totoo. Nagpadala ka agad sa boses na malambing? Ay nako, Liza. Alam mo, kung ako ang girlfriend ni Oscar, hindi ako papayag na habang nag-uusap kami may tinitingnan siya sa trabaho. Dapat ang gawin mo, bantayan mo siya. Ipabantay mo sa iba, ganun. Yung kilala mo na katrabaho niya. Para naman kampante talaga na walang ginagawang kalokohan ng boyfriend mo kahit hindi kayo magkasama. Hindi naman kailangan na bantay sarado ni Lisa si Oscar. Magkasintahan sila, iha. Mas makakabuti siguro na payuhan mo na lang si Lisa at hindi na palalain pa ang gulo. Tito, hindi ko naman po pinapalala ang sitwasyon nila. Nagsasabi lang naman po ako na mas maiging bantayan niya ang boyfriend niya at baka masulot pa ng iba. Di ba, Bebs? Hayaan mo na lang sila, iha. Relasyon nila yan eh. Si Lisa na ang bahala magdesisyon kung gusto niyang awayin ang kasintahan niya dahil lang umalis ito para magtrabaho. Ulitin ko ha, para magtrabaho, hindi para mambabae. Baka nga yung tinatrabaho niya babae na. Subukan mo kayang i-text, Liza. Kung hindi nag-reply, edi 100% may babae na yan. Sige, wait lang. Sabi niya naman sa akin kanina, mag-a-update siya kahit nasa trabaho siya. O ano, nag-reply ba? Sinin niya yung message ko. Teka, tawagan ko ha. Oh, sumagot? Hindi rin Baka kasi busy lang. Hayaan na lang natin. Hintayin ko na lang ang update niya. Busy ka mo sa babae. Ako na ang nagsasabi sa'yo, Liza. Yung mga ganyang lalaki na simpleng reply at sagot lang ng tawag, hindi magawa. Nako, red flag yan. Tumigil na nga kayo. Lisa, anak, may trabaho si Oscar. Siyempre hindi kanya agad masasagot. At ikaw, Elaine, itigil mo na nga yung kakasabi ng kung ano-ano sa kaibigan mo. O siya, kumain na lang tayo at gutom na ako. Hinanda na lang ni Julian ang kanilang kakainin sa mesa. Habang kumakain silang tatlo ay hindi pa rin matigil si Elaine sa kasusulsol sa kaibigan. Hindi tuloy nakakatiis si Julian na ipagtanggol parati si Oscar, lalo na't napapansin niyang nakikinig ang anak kay Elaine. Naiinis siya dahil puro panunulsol ang lumalabas sa bibig ni Elaine. Kahit anong saway niya sa dalaga ay hindi pa rin ito tumitigil. Nang matapos silang kumain ay umuwi na rin si Elaine. Naiwan naman sa kusina si Julian at Liza. Anak, huwag mo sabihin nga awayin mo si Oscar dahil lang sa mga sinabi ng kaibigan mo. Ay, ipapaalala ko lang sa'yo, anak ha, hindi kasali si Elaine sa relasyon yung dalawa. Hindi naman importante ang opinyon niya
Mabuti pa't mag-date kayo bukas ni Oscar pagkatapos ng trabaho mo. Ipasusundo kita sa kanya. Papa, wag na ho kayo magdesisyon. Bati na kami ni Oscar. Wala na ho akong balak awayin siya. Anak, hindi naman ako nagdedesisyon. Gumagawa lang naman ako ng paraan para hindi kayo mag-away ni Oscar. Baka kasi nakikinig ka lang sa mga walang kwentang payo ng kaibigan mo. Sa ginagawa niyo po, nagdedesisyon na kayo. May gagawin ako bukas. Hindi kami pwedeng umalis si Oscar. Huwag na ho kayong makialam sa akin. Kaya kong i-handle ang sarili kong relasyon. Anak, narinig ko yon ha? Hindi naman ako nagdedesisyon sa'yo o sa relasyon mo. Gusto ko lang namang ipaalala sa'yo na ang relasyon dapat may tiwala sa isa't isa. Hindi dapat yan napapasok ng kahit na anong sulsol. Kagaya ng ginagawa ni Elaine. Ikaw naman hinahayaan mong pumasok ang mga walang kwenta niyang payo sa utak mo. Baka malaman ko na lang ha, hiwalay na kayo ni Oscar dahil sa panunulsol ng kaibigan mong yun. Pati ba naman ikaw pa? Pag-iisipan ng ganyan si Elaine? Pa, 5 years na kami magkaibigan ni Elaine. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Sa totoo nga ho niyan, hindi ho siya nagdedesisyon sa akin. Pinapayuhan niya lang ako. Kayo ho, nagdedesisyon na kayo eh. Naiintindihan ko naman ho na solong anak ninyo ako pero pa naman, alam ko ho ang ginagawa ko. May sarili naman ho akong utak. At kung inaalala ninyo na baka masira ang relasyon namin ni Oscar, pues mali ho kayo. Hindi ko hahayaan yun. Sa ipinapakita niyo po sa akin, parang mas takot pa kayong hindi makita si Oscar kaysa masaktan ako. Sige na ho pa, magsisimula na lang ho ako maghugas ng plato. Magpahinga na ho kayo. Napabuntong hininga na lang si Julian nang talikuran siya ni Liza. Kinabukasan, maagang pinasa ni Liza ang proposal niya sa boss niya. Sa kabutihang palad, natanggap ang proposal na yon ng kanilang international client. Ilang linggo ang lumipas, hindi madalas magkita sina Elaine at Liza. Kung magkita man ay puro panunulsol lamang ang ginagawa ni Elaine kay Liza. Minsan, nang magkita sina Liza at Elaine sa kanilang kantin, muling humingi ng payo si Liza sa kaibigan. Elaine, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nalilito na kasi ako Bale, pinagkwento pala ako sa iba ng international investor namin tapos ayun. Nagustuhan ako ng isa sa mga kasosyo nun sa trabaho at gusto akong kunin bilang sekretarya. Ayos naman ang sahod kasi sa Taiwan naman ako titira. Ayokong iwan si Papa pero ayoko rin sayangin yung opportunity. Anong pwede kong gawin, Bebs? Namumroblema na ako. Taiwan? Okay naman yan Magandang trabaho, malaki ang sweldo, tapos sekretarya ka pa. Ang taas na posisyon nun Kaso, syempre, maiiwan mo si Tito rito sa Pilipinas. Hindi mo naman maisasama si Tito sa ibang bansa agad-agad Si Oscar naman, hindi mo rin makakasama. Posibleng hindi mo rin siya makita. Alam mo, may kilala ako na ganyan din ang sitwasyon. Ayun, 7 taon hindi sila nagkita ng pamilya niya. Umuwi siya, patay na yung nanay niya. Nasa kontrata kasi yan, Bebs Pero kung kaya mo namang ipagpalit ang pamilya mo para sa trabaho, bakit hindi, di ba? Hindi ko nga alam ang gagawin. Kinausap ko rin naman kanina si Oscar at ayos lang din daw sa kanya. Siya na lang daw ang mag-aalaga kay Papa. Ang tanong, maaalagaan nga ba talaga? Syempre may pamilya rin siya. Madalas maiiwan yan si Tito mag-isa sa bahay nyo. Kung ikaw, masisikmura mong ipaalaga sa iba ang ama mo, di go. Pero kung ako ikaw, saka na lang. Kapag maisasama ko ang pamilya ko sa ibang bansa, saka ako pupunta ron. Napayuko na lamang si Liza. Litong-lito na siya sa kung anong gagawin niya, lalo na't humihingi rin agad ng sagot sa kanya si Mr. Tabayuki, ang may-ari ng isang malaking kumpanya sa Taiwan. Nagpaalam na rin sa isa't isa sina Elaine at Liza. Hindi tinanggap ni Liza ang trabaho dahil mas inaalala niya ang kanyang ama. Nang sabihin niya ito sa kanyang tatay, nagalit ang kanyang ama sa kanya. Anak naman, ano ba namang klaseng katangahan yan? Oportunidad na yun tapos tinanggihan mo pa? Dapat kasi bago ka gumawa ng desisyon, sinabihan mo muna ako. Ako naman ang maiiwan dito Baka kasi nanghingi ka na naman ng payo sa taong walang ibang ginawa kundi manulsol sa'yo. Papa, huwag na natin palakin pa itong gulo. Tapos na natanggihan ko na po. Tsaka mas inaalala ko po kayo. Ayoko pong maiwan kayo mag-isa rito.
Wala mag-aalaga sa inyo. Ano ko, bata? Diyos ko naman, anak. Oportunidad mo na yun para makapunta sa ibang bansa at kumita ng mas malaking pera. Anak, paraan na yung para makamit mong pangarap mo. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo. Di ako makapaniwalang ginawa mo yun. Ano ba kasing pumasok sa kukote mo at ginawa mo yun? Inaalala ko po kayo, Papa. Yan lang? May dapat ka ba talagang ipag-alala sa akin? Anak naman, matanda na ako. Kaya ko na ang sarili ko, hindi ako alagain. Alam mo yan. O ngayon, sayang ang oportunidad na yon. Sinayang mo, anak. Parang sinayang mo lang din ang pinaghirapan mo. Oportunidad na lumapit sa'yo, ikaw pa ang lumayo. Ay, umalis ka na nga sa harapan ko. Ayaw muna kitang makita ngayon. Nagulat si Liza sa inasal ng ama. Napayuko na lamang siya bago pumasok sa kanyang kwarto. Tinawagan niya agad si Elaine para sabihin dito ang nangyari. Oh, Liza! Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-away kami ni Papa eh. Nagalit siya sa naging desisyon kong hindi tanggapin yung trabaho sa Taiwan. First time namin na mag-away ni Papa. Galit siya sa akin, Bebs. Ayokong nakikitang gano'n ang tingin sa akin ng Papa ko. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Huhu pa rin yan. Alam mo kasi, hindi lang kasi maintindihan ni Tito ang punto mo. Hayaan mo muna siya. Matanda na rin yun eh. Galit talaga siya sa akin eh. Ang sama ng tingin niya sa akin. Parang yung tingin niya sa mga taong inaaway ako nung bata ako. Sus! Hindi ka naman magagawa ni Tito na saktan. At kung sakali mang saktan ka niya, di ang OA na ni Tito. Ang liit-liit na bagay tapos sasaktan ka? Huwag mo na lang din muna pansinin si Tito. Hayaan mo na lang siya. Baka kasi nanghihinayang din sa sahod mo kaya nagalit. Alam mo naman, may mga magulang na minsan mukhang pera. Hindi naman mukhang pera si Papa, Bebs. Ang pinupunto niya kasi, yung opportunity na sinayang ko daw. Ay, maniwala ka sa akin. Dahil lagi yan sa pera kaya yan nagkakaganyan si Tito. Hayaan mo na lang siya. Well, based on my experience din naman kasi. Alam mo naman, ulila na ako. Namatay ang papa ko dahil sa pagsusugal at nagagalit siya sa akin pag hindi ko siya nabibigyan ng pera. Si mama naman, ganun din. Ayun nga't namatay din dahil na rin madalas uminom. Kaya alam mo, feel ko, ganyan din yan si Tito. Hindi nga lang ganun kalala kay mama at papa. Hayaan ko na lang talaga siguro si Papa. Magbabati rin kami. Magpo-focus na lang ako sa trabaho. Ay mabuti pa nga. O siya, mauna na ako ha. Magpapahinga na ako eh. Pinatay na lamang ni Elaine ang tawag. Hindi na wala ang ngiti sa kanyang labi dahil natutuwa siya sa nangyayari. Kinabukasan, hindi nakapagtrabaho ng maayos si Liza, kaya naman si Elaine ang madalas napupuri ng kanilang boss. Ilang araw ang lumipas, hindi nagpansinan sina Liza at Julian, kaya si Oscar ang madalas nakausap nito. Isang araw, day off ni Elaine kaya pumunta siya sa bahay ni Liza dahil balak nilang pumunta sa mall. Nandito pala si Oscar? Elaine, mabuti nandito ka na. Inaaya ko si Papa kaso ayaw niya sumami. Hindi pa rin kasi kami bati eh. Galit pa rin siya sa akin. Hayaan mo na lang si Tito. Nagtatampo lang yun. Hayaan mo na lang na siya ang lumapit sa'yo. Huwag ka magpaka-stress suyuin ng isang matanda. Elaine, baka nakakalimutan mo. Ama ng kaibigan mo sinasabihan mo ng ganyan. Imbis na payuhan mo na maayos si Lisa, ganyan pa ang payo mo. Kung hindi nga dahil sa walang kwenta mong payo, hindi mag-aaway yung mag-amay. Wow! Narinig ko yun ha. Una sa lahat, nagsasabi lang naman ako kung ano yung maayos na paraan. Desisyon naman niya ni Liza kung susundin niya ako o hindi eh. Bakit ba nandito yung lalaking yan, Liza? Pwede ba? Hindi naman kailangan nakasama natin siya. Nakakasira lang yan ng araw. Kung gusto niyang makatulong sa'yo, kausapin niya si Tito. Suyuin niya at sabihan na magbati na kayo. Hindi yung nandito lang siya. Wala namang natutulong. Tumigil na nga kayo. Marinig pa kayo ni Papa eh. Bebs, tama na. Huwag mo nang patulan si Oscar. At ikaw naman, mahal. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng kaibigan ko, pwede ba? Stress na nga ako tapos mag-aaway pa kayo sa harapan ko. Please lang. Magkakasamang pumunta na lamang sa mall sina Elaine, Oscar at Liza.
Pero sa tuwing may pagkakataon si Elaine na sulsulan si Liza ay ginagawa niya. Doon na lang niya ibinubunto ng inis na nararamdaman niya kay Oscar. Hanggang sa matapos ang banding nila, naiinis pa rin si Elaine. Samantala, habang pauwi sina Liza at Oscar sa bahay ni Liza sakay ang motor, huminto saglit si Oscar sa harapan ng parke bago pababain si Liza. Ano palang ginagawa natin dito, Oscar? Naiinis ako, Lisa. Nakakainis, alam mo ba yun? Anong ginawa ko? Bakit ganyan naman ang tingin mo sa akin? Bakit hindi mo man lang ako pinagtanggol kay Elaine kanina? Hanep, Lisa. Ilang ulit ka niya sinulsulan patungkol sa relasyon natin pero wala kang sinabi. Nakikinig ka lang. Gets ko naman na kaibigan mo siya pero mahal. Boyfriend mo ko. Deserve ko naman sigurong ipagtanggol mo, no? Alam ko naman yun, Oscar. Di ba pinipigilan ko na nga siya minsan sa sinasabi niya? Hindi naman ako tanga para laging paniwalaan ang sinasabi niya, no? Hindi tanga. Sorry sa sasabihin ko pero tanga ka, Lisa. Akalain mo yun? Hinayaan mong sirain ang kaibigan mong yun ang relasyon mo sa ama mo? Ang relasyon mo sa akin? Alam mo, magmula nung makilala ko si Elaine, ramdam ko na sulsulera siya. Pero ikaw, hindi mo man lang maramdaman. Pinagtatanggol mo pa nga eh. Oo, minsan hindi mo sinusunod ang payo niya pero madalas oo. Alam mo pa masakit dun? Nakakaapekto yun sa'yo mismo. Pero hindi sa magandang paraan. Hindi mo ba napapansin, Lisa? Nagalit si Tito sa'yo dahil sa payo ng Elaine na yun. Tapos ngayon, mukhang masisira ang relasyon natin dahil din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Lisa, pwede ba kahit ngayon lang, sundin mo ang payo ko? Layuan mo si Elaine. Hindi pwede, Oscar. Kaibigan ko si Elaine. Kaibigan mo nga ba talaga? Sinisira ka niya. Ang papangit ng payo niya sa'yo. Kung ganito lang pala parati ang mangyayari, maghiwalay na lang tayo. Ano? Oo, Lisa. Ayoko na. Ayoko manatili sa isang taong sunod-sunuran sa sulsulerang kaibigan. Bahala ka na sa buhay mo. Umuwi ka na lang. Aalis na ako. Hindi nakaimik si Liza. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tiningnan si Oscar na bumiyahe paalis. Nanginginig ang buo niyang katawan habang inaalala ang sinabi ng kasintahan sa kanya. Sa kabilang banda, huminto si Oscar ilang kilometro ang layo sa parke. Napabuntong hininga na lamang siya dahil kahit ayaw niyang makipaghiwalay, mas pipiliin niyang gawin yun. Kaysa tiisin ang mga payo ni Elaine na nakakaapekto kay Liza at sa relasyon nila. Ilang sandali pa, dumiretso si Oscar sa bahay ni Julian. Nakita niya agad si Julian na nanonood ng TV sa sala. Iho, kumusta? Nasaan ang anak ko? Mano ho, Tito. Masensya na ho, Tito pero iniwan ko ho sa parke si Lisa. Nakipaghiwalay ho ako sa kanya eh. Nandito lang din ako para magpaalam sa inyo. Ano? Bakit mo naman ginawa yun, Iho? Mahal na mahal ka ng anak ko. Ano ba nangyari? Nag-away na naman ba kayo? Ay, o baka naman dahil na naman sa pagiging sulsulera ni Elaine kaya kayo nag-away, no? Oo, yun na nga ho, Tito. Sinulsulan na naman ni Elaine si Lisa. Tapos yung mga payo niya patungkol sa inyo, sa relasyon namin, mga walang kwenta. Nakakapagod na ho, Tito. Parang walang sariling desisyon si Lisa eh. Mahal ko ho siya pero ayoko ng ganito. Ay, pagpasensya mo na si Elaine, Iho. Alam mo kasi mula pa nung high school, yan si Elaine at si Lisa, magkaibigan na eh. Silang dalawa na lagi ang magkasama. Si Elaine din ang unang kaibigan ni Lisa na hanggang ngayon mas nakikinig siya sa mga payo nito. Alam mo na, lumaking walang ina si Lisa kaya minsan napapansin ko na parang bunsong kapatid ni Elaine ang anak ko. Kahit na ho, hindi naman ho yata tama na kung ano-ano ang sinasabi niya kay Lisa. Pasensya na ho Buo na ang desisyon ko. Nandito lang din po ako para ipaalam sa inyo na sunduin niyo na lang po si Lisa sa parke. Huwag po kayo mag-alala. Handa naman akong bumalik sa kanya basta't hindi na po siya magpapasulsul kay Elaine. Nagmano si Oscar kay Julian bago lumabas ng bahay. Napakuyom ng kamao si Julian. Hindi niya hahayaan na masaktan pa si Liza kaya kailangan niya na rin gumawa ng aksyon para protektahan ang sarili niyang anak. Nagmano si Oscar kay Julian bago lumabas ng bahay. Napakuyom ng kamao si Julian.
Hindi niya hahayaan na masaktan pa si Liza, kaya kailangan niya na rin gumawa ng aksyon para protektahan ang sarili niyang anak. Samantala, pumunta si Liza sa bahay ni Elaine. Nagulat si Elaine nang makitang luhaan ang kaibigan. Agad niya itong pinasok sa loob ng kanyang kwarto. Oh, ano nangyari sa'yo, te? Hiwalay na kami ni Oscar. Hiniwalay niya ako kanina. Ano? Galit siya sa akin. Kasi nagpapadala daw ako palagi sa'yo sa mga sulsul mo. Hindi ka naman sulsul, di ba? Alam mo, Bebs, minsan, alam ko naman kung mali ang sinasabi mo eh. Pero hindi naman ako nagpapadala lagi doon. Pero bakit ganito? Bakit kailangan ko maranasan to? Una, si Papa. Galit siya sa akin. Pangalawa, si Oscar. Ayaw niya na sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bebs. Payuhan mo naman ako, oh. Please. Hindi ko na alam talaga ang gagawin ko eh. Hayaan mo na lang muna. Ano? Liza, huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Hiniwalayan ka ni Oscar hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi ka niya mahal. Ganun lang yun. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya hihiwalayan agad dahil lang sa maliit na bagay. Nasaktan ba siya sa mga pinagsasabi ko kanina kaya kanya hiniwalayan? Liza, hindi ka dapat naghahabol sa lalaki. Tandaan mo yan, ha? Pero mahal ko siya. Hindi yan sapat para sa kanya eh. Hindi niya ako matanggap bilang kaibigan mo, so wag. Ganun lang yun. Halika, mag-movie marathon na lang tayo. Wag mo na siyang isipin. Hindi. Hindi pwedeng hindi ko siya isipin, Elaine. Mahal ko si Oscar. Ayoko ng ganyang payo mo, please lang. Bigyan mo naman ako ng maayos na payo. Yung tipong mapapasabi ko na, ito ang gagawin ko. Ayoko ng ganyan ngayon. So, gusto mo sabihin ko sa'yo na balikan mo siya? Nahabulin mo siya? Bakit, Lisa? Kabayo ka ba? Aso? Para maghabol ng lalaki? Nandito naman ako Hindi mo kailangan ng lalaki, Liza. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Alam ko. Pero ayoko ng ganyang payo. Alam mo, ngayon ko na pagtanto. Sulsulera ka nga talaga. Sinusulsulan mo ako parati at buong akala ko ayos lang yon. Pero hindi pala. Nagkamali ako ng tingin sa'yo. Ikaw din ang may kasalanan kung bakit iniwan ko yung opportunity ko na yun eh. Dahil yun sa panunulsul mo. Wow! So ako pa ang may kasalanan. Liza, may utak ka. Desisyon mo kung susunod ka sa payo ko o hindi. Sa kasabi ko naman, di ba? Maayos sa Taiwan. Binigyan lang naman kita ng posibilidad kung anong mangyayari kung sakaling umalis ka. Hindi kita sinabihan na wag mong tanggapin yun. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na kasalanan ko? Oo. Kasi kung hindi mo yung sinabi sa akin, hindi ko gagawin yon. Tapos ngayon, sira ang relasyon ko sa tatay ko. Sira pa ang relasyon ko sa kasintahan ko. Oh, di sisihin mo ang sarili mo. Hindi ako. Huwag mo ako idamay sa katangahan mo. Gusto ko lang naman na mapabuti ka eh. Tapos ganito lang pala ang tingin mo sa akin. Bahala ka na. Tinalikuran ni Elaine si Liza. Napayuko na lamang si Liza. Gulong-gulo na siya sa nangyayari. Ayaw niya namang iwan si Elaine dahil ito na lang ang malalapitan niya, lalo na't hindi sila magkaayos ng kanilang ama. Sorry, nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi na lamang umimik si Elaine pero napangisi na lang siya ng palihim. Alam niya naman na hindi siya matitiis ng kaibigan. Magkasama na lang silang pumasok ni Liza sa kwarto ni Elaine para magpahinga. Kinabukasan, nagising si Elaine na hindi makahinga ng maayos. Nang subukan niyang magsalita ay nagulat siya nang walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Agad niyang ginising si Liza para sabihin dito ang nangyayari sa kanya. Elaine, please. Wala ako sa mood para makipagbiruan sa'yo, okay? Hindi ako. Teka, nakakapagsalita na ako. Hindi kasi ako makapagsalita kanina eh. Parang bigla na lang nawala yung boses ko. Ang weird lang. Ay, naku, kinabahan tuloy ako. Kung paraan mo ito para mapasaya ko, o kaya mawala ang awkwardness natin, kasi nag-away tayo kagabi, pues, itigil mo na, Bebs. Kasi malungkot ako ngayon, no?
Hindi nga ako nakatulog kagabi tapos pupunta pa ako sa trabaho ngayong araw. Ayoko na muna sa ganitong biruan. Please lang. Liza, hindi ako nagbibiro. Ganito kasi yon ha. Pagkagising ko, sinubukan ko magsalita pero hindi ko magawa. Alam mo yung walang lumalabas na boses sa akin kahit pilitin ko sumigaw. Wala talaga, as in. Ano tong naririnig kong boses mo ngayon? Guni-guni ko lang? Hindi ko alam kung ako ba ang broken dito o ikaw. Para kasing ikaw na. Kasi kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo eh. Bebs, alam mo, antok lang yan. Tara na, matulog na lang tayo ha. Huwag kang ang pilosopo, Liza. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi talaga ako nakakapagsalita kanina. Ramdam ko rin na may nakabara sa lalamunan ko ngayon. Parang may kung anong bagay sa lalamunan ko. Medyo masakit din kapag lulunok ako. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Dahil siguro yan sa pag-aaway natin kagabi. O kaya baka dahil may tonsillitis ka. Ang hilig mo kasi sa matamis. Ang lakas mo pa sumigaw. Hayaan mo na. Wala naman yan eh. Tsaka nakakapagsalita ka na rin naman oh. Baka na-delay lang yung boses mo. Kung gusto mo, magmumug ka ng asin para mawala yung bara sa lalamunan mo. Huwag mo muna ako istorbohin, Elaine ha. Patulugin mo na lang ako. Pero, kasi... Bebs, tulog na ulit tayo. Pagpahingayin mo naman ako. Pagod na ako emotionally, physically, and mentally. Please. Sige na nga, matulog ka na. Napabuntong hininga na lang si Elaine. Sigurado siyang nawalan talaga siya ng boses kanina, pero hindi niya matukoy kung bakit nangyari ang bagay na yon sa kanya. Hanggang sa makarating sa kanyang trabaho si Elaine, ay hindi niya pa rin makalimutan ang biglaang pagkawala ng boses niya. Tulala lamang siya habang nakatingin sa computer niya. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng kanilang boss para tanungin siya kung ano ang balita sa proyekto na ginagawa niya. Tapos na po ang project po. Ipapasa ko po. Ipapasa ko na lang mamaya. Napayuko si Elaine nang pagalitan siya ng kanilang boss dahil sa pautal-utal niyang pagsasalita. Sa tuwing kinakausap din siya ng iba niyang katrabaho, ay utal-utal din ang paraan ng pananalita niya. Napansin naman yun ni Liza, kaya hindi niya natiis pa na tanungin si Elaine. Bebs, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit utal-utal ka kung magsalita? Pinag-uusapan ka ng mga katrabaho natin. Narinig ko pa nga, yung madaldal daw na si Elaine, utal-utal na kung magsalita. Uy, ayos ka lang ba? Dahil ba to sa away natin kagabi kaya nagkaganito? Hindi ko alam. Bigla na lang akong nahihirapan magsalita. Nahirapan magsalita? Parang kayo ng umaga lang, sinabi mo sa akin hindi mo magawang malabas ang boses mo. Magpatingin ka kaya sa doktor. Samahan kita mamaya. Ayoko rin naman kasi na ganyan ang paraan ng pananalita mo. Baka masisante ka sa trabaho. Inis na nga sa'yo kanina yung bossing natin eh. Nakwento ka pa nga sa akin. Oo nga. Hindi ko alam bakit Nangyari? Hindi mo alam kung bakit nangyari to? Oo, yun na nga. Huwag kang mag-alala. Magpapatingin tayo sa doktor mamaya. Huwag ka na munang magsalita masyado at magpahinga ka na, okay? Ako na lang magsasabi kay bossing. Ako na lang din na magpapatuloy sa ginagawa mo. Bakit? Napapikit na lang si Elaine nang walang lumabas na boses sa bibig niya. Sinenyasan niya na lang si Liza na hindi niya na nagagawang magsalita na agad namang nakuha ni Liza.
Pagkatapos ng trabaho, agad silang dumiretso sa doktor. Kinausap ng otolaryngologist si Elaine habang naghihintay naman sa labas ng klinik si Liza. Ilang sandali lang, lumabas si Elaine sa klinik na hindi mapakali ang muka. Kumusta? Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, umabot sa lalamunan ko ang acid. Acid. Dahil sa acid Sabi ng doktor, umabot sa lalamunan mo ang acid mo dahil sa acid reflux mo? Ay, uminom o kumain ka na naman siguro ng mga bawal sa'yo, no? Ang kulit mo naman din kasi, babes. Ano bang gamot dyan? Ipapahinga muna. Ipagpahinga muna ang lalamunan mo. Tama? Okay. Ay, siguro mag-leave ka muna sa trabaho. Hindi naman po pwede na magtrabaho ka ng ganyan ang sitwasyon mo eh. Ako na lang ang bahala sa mga trabaho na may iwan mo. Maintindihan naman panigurado ng boss natin ang sitwasyon mo. Ay, Hindi. Pwede. mas lalong hindi pwedeng magtrabaho ka ng ganyan ang sitwasyon mo, babes. Makinig ka na lang sa akin. Kung gusto mo, doon ka na muna sa bahay. Para naman maalagaan kita. Mag-isa ka lang sa bahay mo eh. Huwag na. Kaya ko. Kaya mo ba? Hay, oo. Okay, alam ko kaya mo, Bebs, ha? Pero wala mag-aalaga sa'yo. Ay, hindi bali na. Bibisitan lang ako sa bahay mo. Ihahatid na rin muna kita sa inyo. Huwag ka na rin kasi muna kumain ng mga pagkaing makakapag-trigger sa acid mo. Huwag ka nang makipagtigasan ng ulo, Elaine. Pagbigyan mo na ako. Kahit ngayon lang, payo ko naman na sundin mo. Hindi na nakaimik pa si Elaine. Napapikit na lamang siya nang maramdaman ang sakit sa kanyang lalamunan. Parang may mga maliliit na insektong kumakagat sa lalamunan niya kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Kagaya ng sinabi ni Liza, hinatid niya nga muna si Elaine. Kahit naman may kaunting tampo siya sa dalaga dahil sa naging away nila kagabi, hindi niya pa rin kayang pabayaan ang kaibigan. Pagdating ni Liza sa kanilang bahay, sinalubong agad siya ng kanyang ama. Papa? Balita ko, hiwalay na kayo ni Oscar ah. Ano anak? May napagtanto ka ba nung naghiwalay kayo ni Oscar? At nung nagalit ako sa'yo? Alam mo nak, suportado ako sa'yo sa lahat ng bagay. Sa trabaho mo, sa pangarap mo, sa pakikipagkaibigan mo, sa lahat. Pero kay Elaine, oo, kaibigan mo na siya noon pero nakakaapekto na siya sa'yo eh. Hindi mo ba napapansin na mukhang naiinggit sa'yo ang kaibigan mo? Lahat ng payo niya parang negatibo ang dating sa'yo. Hindi mo man lang ba yun napapansin? Sorry pa. Alam ko naman po yun eh. Hindi naman po ako laging nagpapadala sa mga payo niya. Pero kung hihiling niyo po sa akin layuan ko si Elaine, hindi po kaya ng konsensya ko ngayon lalo na at may sakit po siya. Nag-away nga ho kami kagabi nung hindi ako umuwi rito. Papa, pasensya na po. Pero wag ho kayo mag-alala. Hindi na ho ako magpapasulsul sa kanya. Kung alam ko hong sinusulsulan niya na ako. Dapat lang anak, kasi ayoko masaktan ka. At sana nga alam din ni Elaine kung ano naghagawa niya sa'yo. Kaibigan ka niya anak. Hindi ka niya kalaban para sulsulan ng mga bagay na ikasasama mo. Maliban na lang kung naiinggit siya sa'yo. Ay, sige na, magpahinga ka na. Napayuko na lamang si Liza bago talikuran ang kanyang ama. Samantala, nakatulala lamang si Elaine habang nakahiga sa kanyang kama sa kwarto niya. Napapikit siya nang maramdaman ang sakit sa lalamunan niya na para bang may tumutusok dito. Sinubukan niya ulit magsalita. Utal-utal pa rin ang boses niya pero nagawa niya na rin makapagsalita ng dire-diretso kahit pahinto-hinto siya. Hanggang kailan kaya magiging utal-utal ang pagsasalita ko?
Lord, ayoko po ng ganito. Gusto ko na po matapos to. Ayoko po na ganito yung boses ko. Lahat gagawin ko para mawala ito. Lord, please. Ayoko po na nagiging ganito ang pagsasalita ko. Nahihirapan na po ako. Nang gabing yon ay umiyak lamang si Elaine pero kahit anong iyak niya ay hindi pa rin ito mababawasan ang sakit sa lalamunan niya. Magmula nung araw na yon ay madalas nasa kwarto na lamang si Elaine. Hindi na siya makausap ng matino ni Liza dahil madalas ay pinipiling matahimik ni Elaine kahit humihingi ng advice sa kanya si Liza. Madalas, nakikinig na lang siya sa mga problema ng kaibigan. Minsan, nakatingin lamang si Elaine kay Liza habang kinukwento nito ang plano nitong pakikipag-usap kay Oscar. Kinausap ako ni Papa. Handa rin naman siyang kausapin si Oscar para raw magkausap kami. Sa ngayon, gusto ko yung pagiging paladesisyon ni Papa. Pero ayoko lang yung ang dami niyang sinasabi na paalala sa akin. Ay, pero yun nga, kinakabahan ako eh. Galit sa akin si Oscar, galit siya sa'yo. Tapos si Papa, parang may tampo rin sa'yo kasi. Sinusulsulan kita? Oo. Hindi naman kita sinusulsulan. Nagpapayo lang ako. Sa totoo nga, Bebs, kahit ako, napapaisip na rin eh. Kasi, napansin ko rin, parang lahat nga negatibo ang mga payo mo sa akin. Nagtataka lang ako bakit ganun. Kasi kaibigan kita eh. Ang totoo nga niyan, akala ko nung sinabi ko sa'yo patungkol sa proposal noon, akala ko palalakasin mong loob ko pero hindi mo yun ginawa. Idiniin mo pa na hindi ko talaga kaya. Tsaka, yung sa pataywan ko, akala ko sasabihan mo rin ako na tumuloy, pero hindi yun ang nangyari. Pero hindi na rin ako nagsisisi na sa naging desisyon ko. Tama ka rin naman eh. Ako pa rin ang may hawak ng desisyon ko. Napatingin si Elaine kay Liza. Nakaramdam siya ng konsensya habang nakatingin sa kaibigan. Hinayaan niya na lang si Liza na magkwento ng ibang bagay. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan ni Elaine na nagkabalikan nga sina Liza at Oscar. Hindi na lang siya nagsalita pa dahil sa tuwing susubukan niya ay sumasakit lang lalo ang lalamunan niya. Hindi niya na magawang maibuka ang bibig niya sa tuwing magsasalita siya. Para bang may pumipigil sa boses niya na magsabi ng mga salita. Minsan, habang nasa bahay ni Elaine sina Liza at Oscar, napansin ni Elaine na hindi umiimik si Oscar kaya nilapitan niya si Liza. Liza, anong nangyari? Bakit parang hindi kayo nagpapansinan ni Oscar? Nag-aaway na naman ba kayo? Hayaan mo na siya, Bebs. Sabi niya kasi sa akin pagod daw siya at wala raw energy para makipag-usap. Gusto niya lang daw magpahinga. Sabi ko nga umuwi na siya eh. Kaso ayaw naman niya. Gusto niya raw kasi akong makasama. Hinayaan ko na lang siya pero nakakatampo nga rin sa totoo lang. Kaya pala, alam mo, sigurado may iba na yung pinoproblem. Elaine, ayos ka lang? Teka, kuha lang kita ng tubig. Dahan-dahan lang kasi sa pagsasalita. Heto tubig. Uminom ka. Ayos lang ako. May parang tumusok lang sa lalamunan ko. Teka, anong ang sasabihin ko? Oo, yung kay Oscar. Hindi mo ba siya
hihinalaan sa ginagawa niya sa... Napapikit na lang sa inis si Elaine. Hindi niya magawang tapusin ang sasabihin niya dahil parang may tumutusok sa lalamunan niya. Napabuntong hininga na lang siya. Mabuti pa, Bebs. Magpahinga ka na. Ihatid ka na namin ni Oscar, ha? Bati na ulit kayo? Hindi naman kami nag-away. Tsaka nitong mga nakaraang araw, hindi kami madalas nag-aaway. Siguro dahil bago pa lang ulit. Kung may tampuhan man, agad naming nire-resolve yon. Huwag ka mag-alala. Hinatid ni Lisa at Oscar ang galit na si Elaine sa kanyang bahay. Sa sobrang inis, pinagbabato nito ang mga unan pagpasok. Ilang araw na silang hindi nagkakasama ni Liza at lalong nalungkot si Elaine. Isang araw, habang umiinom sa tindahan ni Aling Bebang, ikinuwento niya ang kanyang pinagdaraanan. Sinabihan siya ni Aling Bebang na baka kinukulam siya, kaya pinag-isipan niya kung si Oscar ba o si Liza mismo ang may gawa nito. Kinabukasan, uminom muli si Elaine at sa huli ay hindi na nakatiis na sugurin si Liza. Naabutan niya itong masayang kumakain sa sala kasama ang boyfriend at ang ama nito. Bebs, nandito ka pala. Di ka malang nagsabi na pupunta ka. Nasundo ka sana ni Oscar. Kumusta ang pakiramdam mo? Lisa, hindi ka sumasagot sa tawag ko. Kanina pa ako tumatawag sa'yo ah. Ay, ganun ba? Naku, sorry ha. Ito kasing si Oscar. Nag-ayang manood ng movie kasama si Papa. Naiwan ko yung phone ko sa kwarto ko eh. Tara, sama ka na sa amin. Ayoko. Gusto kitang makausap, Lisa. Alam ko na kung anong nangyayari sa akin. Elaine, iha, parang may kakaiba sa'yo ah. Lasing ka ba? Hindi ho ako laseng, Tito. Kaya sana pakinggan niyo ako ng mabuti. Alam ko na ho kung bakit nangyayari ito sa akin. Alam mo na? Hindi ba dahil sa acid mo yan, Bebs? Ay, alam mo, magpahinga ka na lang muna. Ihatid ka na lang namin ni Oscar pabalik sa bahay niyo. Hindi ko kailangan ng pahinga, Liza. Alam ko na ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kinulam ako, Liza. Kinulam ako ng boyfriend mo. O kaya naman, kung hindi si Oscar, ikaw ang nang kulam sa akin, Liza. Ano? Elaine, ano bang sinasabi mo? Kaya pala, biglaan lang akong nagkaganito. Kasi, kinulam pala ako. Kaya pala sa tuwing magpapayo ako sa'yo, sumasakit ang lalamunan ko. Kasi pinipigilan ako magsalita ng kulam ninyo. Bakit? Gano'n na ba kalaki ang galit niyo sa akin? Para kulamin niyo ako? Ha? Hindi. Imposible yan, Bebs. Hindi yan magagawa ni Oscar sa'yo at lalong hindi ko yan kayang gawin sa'yo. Paano mo naisip na ako may gawa niyan, Elaine? Oo, aminado akong galit ako sa'yo kasi masyado kang sulsulera at pakialamera sa aming dalawa ni Lisa. Pero hindi ko magagawang kulamin ka. Hindi ako masamang tao kagaya ng lagi mong sinusulsul kay Lisa. So, ngayon, parang ako pa yung may mali? Huwag niyo na nga akong gawing tanga. At ikaw, Liza, bait-baitan ka. May galit ka rin pala sa akin. Akala ko pa naman, kaibigan kita. Ikaw din pala ang papatay sa akin. Kaya pala, inaalagaan mo ko at pinupuntahan sa bahay ko. Kasi nakokonsensya ka sa akin. Tama na! Huwag kayong magsigawan dito mismo sa pamamahay ko! Ay, Elaine, iha, lasing ka na. Ihahatid na kita, halika na. Tito, ayoko po. Gusto ko pong alisin nilang dalawa yung kulam nila sa akin. Tito, sabihan mo rin yung anak mo. Alisin itong kulam sa akin. Kasi nahihirapan na po ako. Elaine,
Kahit kailan hindi ko magagawang kulamin ka. Hindi ko kaya yan. Tsaka kung ano man ang ipinapakita ko sa'yo, totoo yun. Huwag mo naman akong paghinalaan, oh. At bakit hindi? Hindi ba nasabi mo pa lang sa akin noong nakaraan na nagtatampo ka? Dahil grabe ako manulsol? Pues, sasabihin ko rin yung akin, ha? Ako? Nagseselos ako! Ay, hindi na lang selos ito. Naiinggit ako. Ikaw kasi, may tatay ka. May boyfriend ka. Matalino ka. Lahat ng tao gusto ka, habang ako wala lang. Isang hamak na babae lang. Lahat ng gusto kong marating nakukuha mo. Napakaswerte mo. Mabuti nga at kahit papano hindi mo natutuloy yung mga oportunidad mo na gusto ko rin, kasi sinusulsulan kita at dahil uto-uto ka, naniniwala ka. Nakakainis, Liza. Alam mo ba yon? Naiinis ako dahil naiinggit ako sa iyo. Na dapat hindi ko to nararamdaman sa kaibigan ko. Elaine, bakit? Wala ka namang dapat na ikainggit sa akin kasi maganda ang buhay mo. Kung maganda ang buhay ko, bakit hindi ako nabigyan ng pagkakataon para mapunta sa Taiwan? Bakit hindi ako pinupuri ng boss natin sa trabaho? Bakit wala akong magulang? Bakit wala ako ng mga bagay na meron ka? Bakit? Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko. Kasi wala ka sa posisyon ko, Liza. Tumigil na kayo! Elaine, umalis ka na sa pamamahay ko! Hindi ko akalaing maririnig ko sa iyong lahat ng yan, Elaine. Akala ko kaibigan kita. Hindi pa ako naniniwala nun sa tatay ko at kay Oscar na sinusulsulan mo ko. Kasi alam kong hindi ka ganong tao. Pero ano to? Pinatunayan mo lang sa akin na sulsulera ka talaga. Plastic ka. Anong tawag sa'yo? Uto-uto? Tama. Uto-uto ka nga kasi nagpapauto ka sa akin. Wala ka ring sariling desisyon. Kaya nagpapatulong ka sa akin. Nagpapatulong ako sa'yo kasi komportable akong i-share sa'yo mga problema ko, Elaine. Akala ko mapagkakatiwalaan kong taong tulad mo, pero nagkamali ako. Pwede ba? Umalis ka na, Elaine. Hindi pa tayo tapos. Alisin niyo ang kulam sa akin. Please! Tama na, Elaine. Tama na. Tama na, please. Sapat na yung mga narinig ko. Kahit ngayon lang, oh. Ayoko munang makinig sa'yo. Ayoko muna magpadala sa mga sulsul mo. Please lang. Tama na. Umalis ka na. Natahimik si Elaine. Gustuhin niya man magsalita ay wala ng boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hinawakan naman siya ni Julian, saka hinila palabas ng bahay. Napapailing si Julian habang nakatingin sa dalaga. Alam mo, Elaine, ayoko naman sanang gawin yan sa'yo. Pero sa tingin ko, kailangan mo matutunan ng isang napakahalagang leksyon. Hindi lahat ng bagay madadala mo sa sulsol, iha. Hindi lahat ng bagay makokontrol mo. Sa ginawa mo, sinira mong relasyon yun ni Lisa. Sinira mo rin ang tiwala niya. Alam mo, iha, mabait kang kaibigan pero sulsulera ka eh. Sana wag ka na lang manulsol. Isipin mo rin ang mararamdaman ng ibang tao. Hindi lang yung sayo. Ay, huwag ka na muna magpakita sa pamamahay ko, Elaine. At sigurado rin akong ayaw ka na rin munang makita ng anak ko.
Tinalikuran ni Julian si Elaine pagkatapos amining siya ang nangulam dito. Hindi makapaniwala si Elaine na ang ama pala ni Liza ang may gawa nun. Dahil sa hiya at pagsisisi sa mga maling ginawa niya kay Liza, nagkulong si Elaine sa kwarto at iniwasan ang kaibigan pati sa trabaho. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting nawala ang pagkautal ni Elaine kaya nagkaroon na siya ng lakas ng loob na muling kausapin si Liza. Isang araw, pagkatapos ng trabaho ni Elaine, hinintay niya sa parking lot si Liza. Ilang sandali pa, nakita niyang dumating si Oscar. Oscar! Kung sisisihin mo ako na ako ng kulam sa'yo, wag ngayon. Marami akong problema. Huwag ka nang dumagdag pa, Elaine. Gusto ko lang sanang mag-sorry. Sa totoo niyan, hinihintay ko si Liza na lumabas ng kumpanya. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanya. Alam kong kasalanan ko ang nangyari. Pinagsisisihan ko na yun. Sorry din kung lagi ako nanunulsol sa kaibigan ko tungkol sa'yo. Hindi ko man lang naisip na mahal ka ng kaibigan ko at masasaktan siya kapag naghiwalay kayo. Pasensya na. Ayos na yun. Pero hindi ako nagsisisi sa mga sinabi ko sa'yo nung huli kita nakita. Galit ako sa'yo, Elaine. Pero pinamukha sa akin ni Lisa na hindi sapat ang dahilan na yun para lang magalit ako sa'yo. Nakita mo na? Kahit hindi kayo nagpapansinan, tinuturing ka pa rin niyang kaibigan. Tapos ikaw ganun lang ang gagawin mo dahil lang sa naiinggit ka sa akin? Kasi nawawalan na siya ng oras sa'yo? Walang kwenta. Pasensya na talaga. Sana nga patawarin ako ni Liza. Ayoko rin na mawala ang kaibigan kong yun sa akin. Oo na, pinapatawad na kita. Nanlaki ang mata ni Elaine nang marinig ang boses ni Liza sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Liza na nakangiti sa kanya. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Ang totoo niyan, nagtatampo lang din ako. Kasi akala ko pinapayuhan mo ko pero sinususulan mo na pala ako. Malaki kasi ang tiwala ko sa'yo eh. Hindi lang ako makapaniwalang gagawin mo sa akin ito, Elaine. Pasensya na, Liza. Patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Oo, inaamin ko, nagselos talaga ako sa'yo. Kasi lahat ng pangarap ko, nandyan sa'yo eh. Pero habang mag-isa ko, natutunan ko na mas mahalaga pa rin talaga ang pagkakaibigan natin. Na hindi mahalaga kung may mga bagay ka na wala ako. Ang importante, magkaibigan tayo. Patawarin mo rin ako sa sinadya kong panunulsol sa'yo. Hindi ko na yun uulitin, Liza. Basta patawarin mo lang ako. Pinapatawad na kita. Ayoko na rin namang palakihin pa ang gulo. Alam mo, sumama ka na lang sa amin ngayon sa bahay. Mansa din namin ni Oscar ngayon. May pagkain dun. Mansa rin nyo? Ha? Bakit parang ang bilis naman yata? Saka, ano naman ang handa? Dapat engrande yan kasi importanteng araw yan sa inyo. Kung hindi engrande, di ibig sabihin, hindi ka mahal ni Oscar. Bebs, sinusulsulan mo ba ako? Nahahalata mo na ha? Biro lang. Tara na nga, sama ako sa inyo. Napailing na lang si Liza sa ginawa ng kaibigan. Mahina pa siyang natawa nang makita ang nakasimangot na mukha ni Oscar. Hindi na sumabay pa si Elaine sa magkasintahan sa motor. Nag-commute na lang siya hanggang sa makarating sa bahay ni Liza. Pagpasok niya sa bahay, naabutan niya si Julia na naghahanda ng pagkain. Wala pa roon si Liza at Oscar, kaya nagulat si Julia nang makita ang dalaga. Oh, Iha. Long time no see ah. Kumusta ka? Heto po, ayos na po ako. Tito, alam ko pong kayo ang nagpakulam sa akin. Wag mo na lang sanang sabihin yan kay Lisa ha. Alam mo, Iha, kinulam kita hindi para saktan at pahirapan ka. Ginawa ko yung para mabigyan ka ng leksyon. Hindi na rin kasi tama ang ginagawa mo eh. Nakakaapekto na rin kasi sa anak ko. At alam mo na, bilang tatay, mas pipiliin ko ang kasiyahan ng aking anak. At dahil parang gusto mong sirain ang kasiyahan ni Lisa,
Gumawa na ako ng aksyon. Ay, galit ka ba? Hindi po, Tito. Sa totoo lang, salamat po. Kasi narealize ko na mali ho talaga ako. Minsan, kapag binabalikan ko ang nangyari, natatawa na lang po ako eh. At sa totoo niyan, kaya ako nandito kasi imbitado ako sa monthsary celebration ni Liza at Oscar. Nagkaayos na ho kami. Aba, magandang balita yan. Pero sana wag mo nang ulitin yung ginawa mo, ha? Iwasan mo nang maging sulsulerang kaibigan. At para hindi ka na maging bitter, maghanap ka na rin ng jowa mo. Ay sus, wala ho akong oras sa ganyan pero sige po, susubukan ko. Nagtawanan na lamang sina Julian at Elaine. Tinulungan ni Elaine si Julian na ayusin ang mga pagkain. Sakto namang dumating na sina Oscar at Liza na bumili pa pala ng cake. Nung araw na yon, masayang ipinagdiwang nila ang monthsary ni na Oscar at Liza. Walang halong sama ng loob, inggit o kaya ay galit. Pagkatapos din ng kasiyahan na yon, umuwi si Elaine na may ngiti sa labi. Masaya siya dahil nagkaayos na ulit sila ng kaibigan niya. Masaya siya dahil pinatawad siya nito kahit grabe ang panunulsol na ginawa niya noon. Nagsisisi na rin naman siya at sa tuwing binabalikan niya ang mga panahon na nanunulsol siya ay natatawa na lamang siya dahil sa mga pinagsasabi niya. Ilang buwan ang lumipas, nag-propose na rin si Oscar kay Liza at isa si Elaine sa tumulong kay Oscar para maisagawa yun. Nagkaroon na rin ng kasintahan si Elaine na siyang kaibigan lang din ni Oscar. Sa bawat paglipas ng araw, mas tumibay ang pagkakaibigan nila. Hindi na rin muling nabanggit ni Elaine ang tungkol sa pangungulam sa kanya ni Julian. Para sa kanya, isa na lang yung kaparusahan para mabigyan siya ng leksyon. Dahil din sa kulam na yon, natuto siya na mali ang ginagawa niyang panunulsol dahil imbis na makatulong, nakakasira pa siya. Hindi na rin sumakit ang lalamunan ni Elaine at hindi na rin siya madalas nauutal dahil inalis na rin ni Julian ang kulam sa kanya. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sina Liza at Elaine pero may kanya-kanya na silang asawa at anak. Ang kanilang mga anak ay naging magkaibigan na rin. Tumira sila sa isang subdivision kung saan malapit lang din silang dalawa sa isa't isa. Si Julia na rin ang nagsilbing tagaturo sa mga anak ni Liza at Elaine tungkol sa mga hindi dapat ginagawa ng kaibigan at isa na ron ang panunulsol. Hindi na rin ulit nanulsol pa si Elaine at sa tuwing may problema si Liza at si Oscar, mas pinipili niya na lamang na makinig kaysa sa magsalita ng kung ano-ano. Lahat naman tayo ay may mga kaibigan na maaasahan. Pero hindi porket kaibigan natin ay kontrolado na rin natin ang buhay nila. Hindi dapat natin ginagamit ang tiwala nila sa atin para lang mapaniwala sila. Hindi rin dapat natin sila sinusulsulan sa mga bagay na alam nating hindi rin naman tama. Huwag dapat tayong manulsol o magbigay ng opinyon tungkol sa problema ng iba. Ang pakikialam kasi sa buhay ng iba ay maaari pang magdulot ng mas malaking problema. Ang tunay na magkaibigan ay hindi dapat nagiging dahilan para masira ang isang tao, lalo na't kung usapang relasyon. Mas mainam na makinig na lang tayo sa kanila kung ikinukwento nila ang tungkol sa problema sa kanilang relasyon. Huwag tayo basta-basta magbibigay ng opinyon dahil baka hindi natin namamalayan na iba na pala ang nagiging epekto ng opinyon natin. Mas maganda pa rin sa kaibigan ang nakikinig na may kasamang pag-unawa kaysa sa nakikinig na may kasamang panunulsol at paninira sa kapwa. Kayo ba mga apo? Nakaengkwentro na ba kayo ng kaibigan na mahilig manulsol o ibang tao na nanunulsol sa iba? Ano naman ang naging paraan mo para mapagsabihan ang taong yon na mali ang manulsol? Ibahagi nyo naman ang inyong karanasan sa comment section para mabasa rin namin. Sana ay nakapulot kayo ng aral sa kwento natin ngayong araw. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.